para ipaalam ang nangyayaring pag-atake ng mga wild ants, na kung saan sinabi nito na ang lahat ng workers ay naunang pinalabas ni Lloyd. Subalit si Lloyd at si Javier naman ay naiwan sa loob ng kanilang minahan. Mabilis na nagpalit ng damit pandigma ang Baron at agad na nagpunta sa minahan. Balik sa loob ng minahan, makikitang patuloy na nakikipaglaban sila Javier sa mga wild ants. Gaano pa kalayo ang kailangan nating puntahan? Tanong ni Javier. Sinagot naman ito ni Lloyd na wag itong kausapin dahil masyado daw itong abala. Bagamat ang mga wild ants ay hindi lumalabas ng minahan. Ang masama naman dito ay napapalibutan na ng mga ito ang ating mga bida, at makikitang si Javier ay sobrang nahihirapan na rin sa pakikipaglaban. Dahil sa init at kakulangan ng hangin sa loob ng minahan, kaya naman hindi nag-aksaya ng oras si Lloyd para hanapin ang methane gas layer. Kung kaya patuloy silang sumulong, ang methane gas ay napoproduce sa pamamagitan ng mga bakterya na nakatira sa black coal o uling, kaya ang plano ni Lloyd ay makakita ng methane gas nang sa ganon ay mapasabog niya ang buong colony ng mga wild ants. Maya-maya ay nakakita na rin ito ng methane layer, at agad niya itong hinukay habang mag-isa na lumalaban si Javier. Samantala may isang napakalakas na ingay na narinig ang dalawa, sabay labas ng reyna ng mga langgam, na mas lalong ikinabahala ng ating mga bida. Habang papalapit sa kanila ang reyna ng mga wild ants, tinanong ni Lloyd si Javier kung kakayanin pa ba nitong i-hold ang reyna. Sumagot si Javier na hindi na nito kakayanin at sinabing may mga bagay na kahit di mo pa nasusubukan, ay masasabi mo na hindi mo talaga kakayanin, pero sa mga oras na ito ay wala naman tayong pagpipilian, kundi ang subukan, sabi ni Javier. Kaya naman sa pag-atake ng reyna sa kanila, ay agad na inipon ni Javier ang kanyang natitirang lakas para mapigilan niya ito. Habang ang ating bida ay mabilis na naghukay hanggang sa maabot na nito ang methane gas layer. Saka sinabihan si Javier na tumakbo papuntang exit. Pagkatakbo at nang medyo malapit na sila sa lagusan, ay inihagis ng ating bida ang apoy na hawak-hawak nito, na nagresulta ng malakas na pagsabog. Makikitang pinrotektahan ni Javier si Lloyd gamit ang sariling katawan nito mula sa pagsabog. Samantala makikitang nag-aalala si Arcos at gustong pumasok sa minahan, ngunit pinipigilan ito ni Bayern. Pagkatapos ng naganap na pagsabog, bagamat halos mabingi dahil sa nangyari ay makikitang naging successful ang ginawang plano ng ating bida, pero si Javier ay lubhang napuruhan sa pagprotekta kay Lloyd, maging ang kawawang si Bangol ay napuruhan rin. Sa isang banda naman, ay may naging problema ang ating bida, dahil sa nag-collapse din ang dapat na dadaanan nila papalabas. Bagamat nahihirapan dahil sa kakulangan ng oxygen ay kinakailangan na nitong magmadali na makalabas, gamit ang kanyang vision skill. Sinasabi na kakailanganin pa nitong maghukay ng lagpas sa 15 feet, kaya naman inumpisahan na niya ito, dahil sa ang oxygen na natitira sa kanyang katawan ay bumababa na. Sinabi ng ating bida na kailangan nilang makalabas doon ng magkakasama, kahit ano pa man ang mangyari, dahil ito ang responsable para kay Javier at Bangol. Dahil dito, bago pa man tuluyang mawala ng malay si Javier, ay nakita nito ang determinasyon ni Lloyd na hindi sumusuko, na nagpataas ng approval rating para sa ating bida. Sa kasalukuyan ay mayroon itong 157 na RP, subalit ang oxygen ng ating bida ay patuloy na bumababa, kaya naman dahil sa pagiging desperado nito ay ipinaubayan na nito sa tagapaghatid ng mensahe ang paghahanap ng kung anong skill ang maaari nitong i-upgrade. Nagsimula na mag-scan ang mensahero ng mga skill na mayroon ng ating bida. At may mga skill ito na nakita kung saan maaari itong gamitin at pagsamasamahin para maging Asheran Core Technique. Dahil dito natuwa ang ating bida. Dahil bukod sa napag-aralan na niya ang skill na ito, ngayon ay maaari na niyang magamit at mas ma-improve pa ang skill na ito. Kaya dali-dali nitong ikanambay ng tatlong skill na nagkakahalaga ng 10 RP. At kanyang na-develop ang Asheran Core Technique. Bagamat walang mana heart ang ating bida, ramdam pa rin naman nito ang pagdaloy ng mana sa kanyang katawan. Patuloy na pina-level up ni Lloyd ang kanyang Asheran Core Technique hanggang sa ito ay umabot sa level 10. At ang mana nito ay umabot sa 200%. Dahil dito ay nagkaroon ng ating bida ng mga optional skill. Una ang pampasigla, kung saan sa loob ng 10 minutes ay hindi ito makakaramdam ng pagod. Pangalawa ang latent power surge, na kung saan naman makakatulong para mas mapalakas ang kanyang mana sa loob ng 20 seconds. Ang mga skill na ito ay maaari niyang magamit isang beses kada araw. Dahil dito ay agad na ginamit ng ating bida ang pampasigla at nagpatuloy sa paghuhukay. Subalit ang kanyang problema ay ang oxygen dahil dahan-dahan na itong nauubos mula sa kanyang katawan. Hanggang sa nakita na nito ang hangganan ng kanyang hinuhukay. Kaya mas lalo na nitong binilisan.
Ngunit sa natitirang 3 metro na layo sa lagusan ay umabot naman sa time limit ang kanyang pampasigla na skill at ang kanyang oxygen ay malapit na rin maubos. Nang biglang naalala nito ang isa pang skill na kanyang na-obtain, ang latent power surge. Kaya biglang bangon ang ating bida na tila bumalik ang lakas nito. Pero ang 20 seconds ay hindi pa rin sapat para makalabas sa minahan. At tuluyan na rin na naubusan ng oxygen ang ating bida. Habang nakadapa na tila wala ng pag-asa, ay siya namang dating ni Pudong. Nalubos na ikinatuwa ni Lloyd. Dahil sa pagdating ni Pudong ay muling nakalanghap ng oxygen ang ating bida. Na kung saan nagbigay lakas muli sa ating bida. Samantala matapos ng malakas na pagsabog kanina, ay napagpasyahan ng Baron na pumasok sa minahan. Habang pinaaalalahanan ito ni Bayer na lubhang mapanganib sa loob. Subalit mapilit ang Baron at nagpatuloy sa paglalakad. Nakalaunan ay napahinto, at nakita ang kanyang anak pasan si Javier. Dahil sa nalagpasan ni Lloyd ang kanyang physical limitations nito ay magkakaroon ng malaking impact sa kanyang experience sa pagkakaroon ng Asheran Core Technique. Matapos nito agad tumakbo papalapit ang Baron sa anak at dito ay tuluyan ang nawalan ng malay ang ating bida. Kinabukasan, usap-usapan si Lloyd sa kanilang bayan. Dahil sa pagkakakilala nila na ito ay walang ginawa kundi ang manggulo at uminom ng alak. Pero dahil sa nangyari ay naisip ng mga villagers na nagkamali sila ng akala dito, dagdag pa ng villager na ang kanyang pamangkin ay kasama sa mga trabahador na nakasaksi sa ginawa ni Lloyd, na mas inuna nitong palikasin ang mga workers nito kesa sa sarili kaya naman napasabi na lang ang mga ito na malaki talaga ang pagbabago sa anak ng kanilang Baron. Matapos ang lahat ng pangyayari, makikitang nakahiga pa rin ang ating bida, habang nakaupo sa tabi nito si Javier. Pagmulat ng mga mata ay bumungad agad ang mensahe na ang lahat ng kanilang nasasakupan ay sobrang na-touch sa ginawang kabayanihan ng ating bida, na naging dahilan para mabigyan ito ng malaking bonus na reward. Walang pakialam ang ating bida sa pagturing sa kanya bilang isang bayani. Sa halip ay mas naging masaya pa ito sa reward na natanggap na 500 RP. At na panahon para sa pagpapatuloy ng ating kwento, kung saan makikitang masigasig na ginagampanan ang trabaho ng bawat isa, nang pansamantalang napatigil dahil sa paparating ang kanilang Master Lloyd. Bumati at nagpasalamat ang ibang trabahador, habang ang iba naman ay sobrang in-admire ang ating bida, at sinabing ang taong ito ay lumaban at nagbuwis ng buhay para sa kanila. Pero tila di komportable si Lloyd sa ganitong sitwasyon. 2 linggo na ang lumipas mula sa pag-atake ng mga wild ants, at patuloy na naging maayos ang kanilang pagpapatakbo sa minahan. Habang ang ating bida kasama si Javier ay patuloy na sinisigurado ang kaligtasan ng mga workers, kaya patuloy din silang naghahanap kahit pamaliit na maaring ikapahamak ng kanyang mga trabahador, at reresolbahin ito kaagad. Habang naglalakad ay nagsalita si Javier kung maari ba itong magtanong. Natinugunan naman ni Lloyd na bilisan nito dahil sa kakaunti lamang ang hangin sa kanilang nilalakaran. Bakit mo ginagawa ang napakadelikadong trabaho na katulad nito na ikaw mismo? Maaari mo naman utusan ng ibang trabahador. Tanong ni Javier, habang nasa isip nito kung talaga bang nag-aalala si Lloyd para sa kanyang mga trabahador. Gunggong ka ba? Kapag mas delikado mas lalong kailangan na dapat nangunguna ang taong in charge sa trabaho. Nang sa ganun, wala silang masasabi kung mas malaking pera ang mapupunta sa akin. Dahil sa sagot ni Lloyd, imbes na tumaas ang kanyang approval rating kay Javier ay naudlot ito. Di tuloy maisip ni Javier kung ito ba ay talagang mabuti o hindi. Maya-maya pa ay narating na nila ang hangganan ng kanilang tunnel, nang gamitin ni Lloyd ang kanyang vision skill dahil nararamdaman nito na may space pa sa likod nito. Kaya naman nagsimulang maghukay si Lloyd para makita kung ano ang nasa loob ng espasyo na yun, dahil maaari na yun ay itlog ng mga wild ants, ngunit pagkatapos makapaghukay, ay nagulat ito sa kanyang nakita. Aatakihin na sana ito ni Javier dahil mukha itong delikado. Pero pinigilan ito ni Lloyd, isa palang ogre ang kanilang nakita. Napatanong si Lloyd kung buhay pa ba ito, pero sinabi ni Javier na duda ito kung patay na ang ogre dahil sa pagkakaalam niya, ang mga wild ants ay pinaparalyze lang muna ang kanilang mga bihag at itinatabi para sa kanilang susunod na pagkain. Dahil sa narinig ay napangiti na mala demonyo ang ating bida at napasabing jackpot sa kanyang bagong item. Pagkabalik sa mansion, makikita na gising na ang ogre, at ito ay nagpapasalamat kay Lloyd dahil sa pagliligtas nito sa kanya. At nagpakilala ito bilang Erish. Si Erish ay anak ng pinuno ng kanilang tribo. At ito ay naka-recover dahil sa tulong ng physician nila Lloyd. Dahil sa pagliligtas nila Lloyd kay Erish, si Erish ay nangako na tutuperin ito kahit na anuman ang hilingin ni Lloyd sa kanya. Kaya pala ito iniligtas ng ating bida dahil alam nito na tumetanaw ng utang na loob ang mga ogre sa kung sino man ang makakagawa ng mabuti sa mga ito.
Kaya naman dahil dito ay diretsahan na hiniling ni Lloyd na bigyan ito ng 120 na ogre para magtrabaho sa kanya, pero imposible daw yun sagot ni Erish, kung saan swing mood ang ating bida. Tinanong niya ito kung bakit impossible na mangyari yun. Sinabi ni Erish na ang mga ogre ay mga warriors na kung saan sinusunod lamang ng mga ito ay ang utos na nagmumula rin sa isang warriors. Agad naman itong naintindihan ni Lloyd, kung kaya nakaisip agad ito ng kanyang gagawin. Dahil sa alam nito na kailangan magdala ng ulo ng wild ants sa kanilang gaganaping seremonya ng mga ogre para sa pagtungtong nila sa tamang edad. Kung kaya, congratulate niya si Erish, pero malungkot si Erish at sinabing hindi ito nakahuli ng wild ant, sa halip siya ay na-paralyzed ng mga ito, kaya nasabi nito na iyon ay isang failure. Samantala handang-handa ang ating bida, at sinabing silang dalawa ay nagawang makahuli ng wild ants. Sabay turo sa nakasabit na ulo ng langgam, pero sinabi ni Erish na hindi nito maalala na nakahuli ito ng ganun kalaki. Marahil daw ay naapektuhan ang pag-iisip ni Erish nung siya ay ma-paralyzed ng mga ito. Mula dito ay puro nakasinungalingan ang sinabi ng ating bida. Sinabi kasi nito sa ogre na sa pagpasok nito ay nakita nito ang reyna ng mga langgam, na parang nanghihina na animoy nakabalot sa basahan. Dagdag pa nito na hindi siya makapaniwala dahil isang batang ogre lang ang lumaban dito. Sabay pasalamat sa ogre dahil sa madali niya na lang daw natalo ang reyna ng mga langgam dahil sa hinang-hina na ito, habang si Javier naman ay walang imak na nakikinig sa kasinungalingan ni Lloyd, patuloy na pinupuri ni Lloyd ang ogre sa pagsasabi ng The Great Warrior Erish, kaya naman napapayag niya na ito na bigyan siya ng 120 na ogre. Makalipas ang isang linggo, maayos na naihatid si Erish sa kanyang tribo. Subalit sinabi ng pinuno ng mga ogre na ang hiling ni Lloyd ay hindi mapagbibigyan. Nanlumo sa narinig si Lloyd at napatanong sa sarili kung bakit biglang nagbago ang isip ng mga ito, at tinanong nito ang pinuno na si Akush kung ano ang dahilan ng kanilang pagtanggi. Sinabi ni Akush na ang mga ogre ay kailangan nilang kumain ng karne para mapanatili ang kanilang mga muscles, at kailangan nila maghanap ng makakain kada araw dahil kung hindi mababawasan ang laki ng katawan nila, ang kawalan ng muscles ay ang pagtatapos rin ng kanilang tribo. Kung kaya hindi nila mababawasan ang mga warriors nila na naghahunt para sa kanilang pagkain. Nagtanong ulit si Lloyd kung bakit araw-araw nila kailangan maghunting. Sinabi ni Akush na pagkalipas ng isang araw ay nasisira na ang karne, na kung kakainin nila ay makakabawas pa rin ito sa kanilang mga muscles. Samantala nagsalita naman si Javier na protina at ang muscles ang essence ng buhay ng mga ogre at nagsuggest na sumuko na lang sila. Dahil dito ay may naisip ang ating bida. At nagtanong kay Akush na paano kung ang karne ay tatagal ng ilang araw na hindi nasisira. Hindi nyo nakakailanganin na maghunting ng pagkain 3 beses sa isang araw, at mabibigyan mo na ako ng mga workers na ogre. Yan ba ang ibig mong sabihin? Oo, sagot ni Akush. Lahat kami ay nais suklian ng kabutihan mo, pero hindi namin maaaring ipagsapalaran ang aming mga muscles dagdag pa nito. At sinabi ng ating bida na naniniwala ako, na kaya ko gumawa ng karne na tatagal ng ilang araw na hindi ito nasisira. At dito ipinakita ang pagtatagpo ng mag-ama, na kung saan ay kapag napalaman ka sa gitna habang magkayakap ang mga ito siguradong magiging pira-piraso ka. Na-amaze ang ating bida sa mga kayamanan na buhat-buhat ng mga ogre. Ito ang dahilan kung bakit gumawa ito ng kasunduan sa pinuno ng mga ogre, para makakuha ng mga workers at ng mga treasure nito. Binabasa ni Javier ang nakapaloob sa kontrata na kung saan magbibuild ang contractor ng Siukbanggu para sa client nito na kung saan ang magiging bayad ay ang mga treasure na ginagamit as fitness tool ng mga ogre. Napapalitan ng mga fitness equipment na gawa sa bato. At natanong ni Javier kung ano ang Siukbanggu, dahil di pa siya nakakita o nakarinig tungkol dito. Ipinaliwanag naman ito ni Lloyd at sinabing, katulad ito ng ginagawa ng mga mages na kung saan gumagamit sila ng yelo para i-preserve ang pagkain. Pero ang Siukbanggu ay isang building na pwedeng pag-imbakan ng pagkain na di na kailangan pang gamitan ng magic. Nagtanong ulit si Javier na kung saan niya na naman ito natutunan. Sinabi ni Lloyd na ayaw na nitong magpaliwanag at sinabi na bakit maraming hindi alam si Javier. Sabay dagdag ng ating bida, na ang Sokinggo ay gawa sa mga bato, na kung saan ang bato na iyon ay sobrang tibay na tinatawag na granite, kung kaya hindi rin ito basta-basta nasisira. Sa isip ni Lloyd na sabi nito na kakailanganin niya ng dinamita, ngunit walang dinamita sa mundong ito, kaya kailangan niyang gumawa ng pwedeng ipalit dito, kung saan tumingin ito kay Javier at sinabing mayroon naman ito na taong dinamita. Napasabi na lang si Javier sa sarili na itong tingin na ito, ay nagsasabi na muling niya na naman akong gagamitin, at dito ay ipinaliwanag ng ating bida na mayroong mahalagang episode sa librong Night of Blood and Iron, at ipinakita ang Namarans Wall,
na kung saan dahil sa isang napakalakas na masamang magic ay nagawang matrap ang isang buong syudad, na kung saan din ay maraming tao na kailangan ilipas na yun si Javier ay nagtataglay na ng pagiging Swordmaster status at may malakas na itong mana circles, pero ganun pa man ay wala pa rin itong magawa, pero dahil sa kanyang dedikasyon na mailigtas ang mga tao, hindi nito namalayan na nakabuo ito ng isang malakas na skill, na kung saan tinawag niya itong Mana Blast. Mula noon ang Mana Blast ay naging isang signatures moves ni Javier kasama ng Asheran Core Technique. Balik sa pag-uusap ng dalawa, sinabi ni Lloyd na kung kaya ba nito gawin ang Mana Blast, at sinabing subukan niya ito, kung kaya naman ay ginawa ni Javier ang mga sinabi ni Lloyd, isang circle mana para protektahan ang main mana heart at ang natitira ay gagamitin pang atake. Pagka-release ay nagliwanag at nagawa nga ni Javier ang Mana Blast skill sa una pa lang nitong pagsubok. Matapos nito ay nagpasalamat si Javier na nagpataas na naman sa approval rating ng ating bida, pero sa kabilang banda naman ay sinabi ni Javier na nag-train ito ng espada para protektahan ang kanyang master, hindi para gamitin sa construction. Na tila inaasar naman ito ni Lloyd at sinabing hindi mo na kailangan magpasalamat, na idininay naman ni Javier. Matapos noon ay naging maayos naman ang naging flow ng construction nila. Habang si Javier ang tagahati ng mga granite, si Pudong naman ang nagsilbing tagapag-deliver nito. Habang ang mga ogre naman ay kusang tumutulong sa kanila at itinuring na isang workout ang kanilang ginagawa. Sabi pa nga ni Lloyd ay para itong mga gym addict, dagdag pa nito na 5 beses na mas mabilis matatapos ang kanilang ginagawa. At ang kulang na nga lang dito ay ang mga yelo at ang insulation. Tinanong ni Lloyd si Javier kung ilang araw na ang lumipas mula nang utusan nila ang kanilang mga tauhan para kumuha ng insulation, 3 linggo sagot ni Javier. Sapat na ang oras na yun para sila ay makapunta at makabalik dito, sabi ni Lloyd. Na sinagot naman ni Javier na may dalawang pwedeng mangyari. Una ay ang pagiging tamad ng mga ito at sila ay nagpapahinga lamang, o kaya naman ay may ibang masamang nangyari sa mga ito. Kaya napagpasyahan ni Lloyd na hanapin ang mga ito, pero pinigilan ito ni Javier, at sinabing, hayaan na siya ang kumumpleto ng mission na ito, na tinutulan naman ni Lloyd at sinabi na ilang beses pa ba dapat nitong sabihin na siya ang in charge at responsable sa mga tauhan nito. Kaya di na nagsalita pa si Javier. Kaya nag-umpisa na silang maglakbay. Habang naglalakad ay may nakita silang gloves na kung saan gawa ito ni Lloyd. Habang may napansin naman si Javier na kainahinala sa Progea Gorge, dahil sa unnatural na mana, pero di ito sigurado, dahil dito ay may naalala ang ating bida, na merong ganitong episode sa librong Night of Blood and Iron, kaya sinabi nito kay Javier na kailangan nilang magmadali dahil kung hindi ay posibleng patay na ang kanilang mga tauhan. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.